Hi, ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. At alam nyo, ngayon ay June 30. At nakasaad sa konstitusyon, pag ikaw ay nanalo sa isang eleksyon sa ating bansa, tanghalian ng June 30, ikaw ay mag-a-assume bilang kung ano man naipanalo mo. At ang inyong Duterte Youth Party List po, sa tulong po ninyo, ay nanalo hindi lang ng isang upuan sa Kongreso, hindi lang ng 2 upuan sa Kongreso, nanalo po ng pinakamalaki maximum number of seats, 3 seats po sa Kongreso. Ito po ay dahil sa inyong suporta po ng lampas 2.3 million na mga Pilipino. Pinakamalaking boto po natin, nanggaling rin po sa ating mga bayaning OFWs. Isipin ninyo, hindi naman nag-usap-usap ang ating mga OFWs. Pero number 1 po tayo, Duterte Youth Party List, sa Amerika, sa Canada, sa Mexico, sa Argentina, number 1 sa Israel, sa Egypt, sa Jordan, sa Lebanon, number 1 po sa Saudi Arabia, Oman, Qatar, UAE, kung nasa ng Dubai, tsaka Abu Dhabi, number 1 po sa Singapore, number 1 po sa China, Thailand, Vietnam. Number 1 po sa Japan, sa South Korea. Ang inyong Duterte Youth Party List po, number 1 sa Germany, sa France, sa England, sa Hungary, sa Austria, at sa marami pa pong bansa. Hindi naman po nag-usap-usap ang ating mga bayaning OFWs. At wala rin naman po tayong binabayarang coordinator. Sa iba't ibang bansa, wala nga ho tayong coordinator dito pang mga barangay at pang mga bayan dun pa sa ibang bansa. Pero bakit po tayo nag-number 1 sa iba't ibang bansa, sa napakaraming Pilipino na nasa iba't ibang parte ng mundo, nag-number 1 po ang inyong Duterte Youth Party List? Dahil po ba ito binili ang boto ninyo? Siyempre po hindi. Dahil po ito sa ating advokasya para po sa ating bansa. Tayo lang po nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, kriminal, terorista, para sa mga kurakot at plunderer. Ang nag-iisa lang po sa Kongreso ng Pilipinas na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng yan ay ang inyong Duterte Youth Party List. At nakita po yan ng 2.3 million na Pilipino. Nakita po ng ating mga bayaning OFWs. Bakit? Nagtatrabaho ka ng todo-todo sa ibang bansa. Siyempre gusto mo ang iyong anak, ang iyong mga mahal sa buhay ay ligtas dito sa Pilipinas. At sino lang po ang nagbabalik ng death penalty para hindi makidnap, para hindi magahasa, para hindi mabiktima ng mga heinous criminals, terorista, ma-recruit ng NPA. At siyempre, sino bang pinakanambibiktima sa ating lahat? Pag kasi ng rape ka, may nabiktima kang ginahasa, siyempre masakit sa kalooban ng pamilya at ng maraming Pilipino. Pero anong krimen ang ginagawa sa bansa na lahat ng Pilipino ay naapektuhan? Ito ay ang korupsyon at pagiging plunderer. Dahil pag nagnanakaw ka ng pondo ng bayan, ninanakawan mo ang 120 million na Pilipino. At ang pagnanakaw po sa gobyerno ay hindi lang talaga milyon, daang milyon, bilyon na daw po ang klase ng sistema ng pagnanakaw po sa ating gobyerno. At kung yung mga iba't ibang trapo ay palakihan ng ninanakaw, paramihan ng bilyon, eh napakaraming Pilipino po ang naapektuhan. Bakit pag nagpunta ka sa Bangkok, sa Thailand at sa Hong Kong at sa ibang bansa, nakikita mo walang traffic? Or kahit matraffic, merong MRT na marami, hindi lang 1, 2, 3 katulad dito sa Pilipinas. 8 hanggang 12 ang MRT system sa kanilang mga syudad, metropolis. Kaya kahit saan ka pumunta, hindi mo na kailangan magsasakyan. Aakyat ka lang sa MRT o bababa ka lang sa subway. 2 pa, meron pang MRT, may subway pa. Tapos pupunta ka lang sa kung saan mo pupunta, nandun rin, malapit ang babaan. Ganon kadali ang buhay ng ibang mga bansa. Kahit mahirap, pero ang kanilang pondo, ang kanilang buwis, ay ina-allocate ng kanilang gobyerno para maaliwalas ang kanilang buhay.
makapagtrabaho sila ng ayos, mamuhay ng ayos. Hindi katulad sa ating bansa, babiyahe ka ng 1 o 2 oras papunta sa iyong trabaho, pagod ka na. Tapos magtatrabaho ko pa lang, pawis ka na, napagod ka na, uuwi ka pa mamayang gabi ng 1 o 2 oras pa. Siksikan kayo sa MRT kasi nga tatatlo lang ang MRT sa Pilipinas, sa Metropolis, sa Metro Manila, ay siksikan ng milyon-milyon Pilipino. Napakarami natin sa Pilipinas, ibig sabihin napakarami nang nagbabayad ng buwis. Ibig sabihin mas malaki ang ating pondo kaysa sa ibang bansa. Sa Hong Kong, ilan ang tao? 8 million. Sa Thailand, ilan? 30 million. Sa Korea, ilan? 50 million. So lahat ng bumibili, lahat ng nagbabayad ng buwis, yun ang nakaka-contribute sa kanila. Bakit dito sa bansa, ang binubuwisan ay halos 100 milyong Pilipino kasi iba hindi pa naman nagtatrabaho. Pero kahit na ganon, pag ikaw bumibili ng produkto kahit saan, sa 7-Eleven, sa Alphamart, kahit saan, sa palengke, may buwis yun. Ibig sabihin lahat pa rin na nakaka-contribute ng buwis. Bakit ganon? Ang dami nating Pilipino na nagbabayad ng buwis, hindi naaayos sa mga karsadang lubak-lubak, hindi nadadagdagan ng MRT, hindi nagkakaroon ng tren para ang ating mga produkto galing norte ay hindi nabubulok. Nadadala yan dapat sa Maynila at sa Southern Luzon, sa Bicol at ibang parte ng bansa. Bakit ganon? Kasi sa 120 million na Pilipino na nagbabayad ng buwis ang karamihan, meron dyan, sabihin mo na, 1,000 hanggang 10,000 na mga politiko mula sa taas hanggang sa baba na paunahan, pagalingan, mangurakot, di ba? Nangungurakot na sa barangay, nangungurakot pa sa bayan, nangungurakot pa sa probinsya, at mas malaki pa yung nakukurakot sa pambansang gobyerno, di ba? Eh dito sa bansang ito ay demokrasya. Ibig sabihin, the sovereign is the Filipino people. Ang hari dapat ay ang taong bayan. Kaya nga tayo may mga opisyal, national and local, to serve the people, para lang paglingkuran ang taong bayan. Kaya kahit anong gusto ng taong bayan, yun dapat ang masusunod. Kaya nga tayo nagkakaroon ng eleksyon every 3 years, di ba? At sino ang gusto ng taong bayan nitong huling eleksyon? Sino ang binigyan ng lampas 2.3 million na sovereign will ng demokratikong bansang ito? Milyong-milyong Pilipino pinaglaanan ng napakahalagang boto. Tayo po sa Duterte Youth Party List. Namili ba tayo ng boto? Wala po kahit piso dyan, kahit isa dyan hindi natin binili. Kahit uso yan, alam natin, hindi tayo bumili po ng boto. At bakit po hindi tayo pinapaupo? Tinetechnical tayo sa isang maliit na bagay na napakawalang kwenta. Meron daw tayo hindi na-publish sa dyaryo. Eh ayon naman sa batas pala, sa party list law, ang magpa-publish ng pangalan natin, hindi naman tayo. It is the COMELEC who shall publish, nakalagay. Bakit ganon? Sa dami-dami ng kriminal sa ating gobyerno, mayroong involved sa drugs, marami involved sa plunder, meron pang citizenship, hindi daw Pilipino, meron pang mga kinasuhan ng terorismo ng gobyerno. Bakit lahat sila pinaupo? Bakit tayo ginigipit, ayaw pa upuin? Dahil alam nila, tayo ang pinaka-radical dyan para sa tunay na pagbabago. Dahil sumusuporta tayo sa Pangulong Rodrigo Duterte, sumusuporta tayo sa mga gusto nating pagbabago sa bansa. At alam nyo, tayo ay pwede naman tayo manahimik sa Kongreso. Katulad ng iba, sinasabi, Ronald, huwag na kayo makipag-away sa mga makakaliwa. Nandito na rin kayo sa Kongreso. Magnegosyo na lang kayo, mga ganyan. Sa ating palagay, hindi tayo ibinoto ng taong bayan para lang magnegosyo. Tayo ay ibinoto ng taong bayan para maging boses ng sambayan ng Pilipino. Kahit tayo lang ang nakikipag-away sa mga makakaliwang grupo, kahit tayo lang ang nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot, plunderer, kahit ayaw nila ng ganon. Alam nyo na kung bakit ayaw nila ng ganon. Wala man lang sumusuporta doon sa ating panukalang batas na ganon. Pero, alam natin gusto yan ng milyong-milyong Pilipino. Dahil kung hindi mo i-death penalty
ang mga kurakot at mandarambong sa ating gobyerno, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kada taon, pataasan na lang ng kukurakutin ang ating mga trapo, di ba? Kaya kailangan parang ibang bansa tayo. Pagdating sa korupsyon, sa plunderers, death penalty talaga. Kailangan talaga maubos yung mga yan, di ba? At walang gagawing mabuti yan sa gobyerno. Haharap sa inyo, bubulahin kayo, bibigyan kayo ng konting tulong, lahat yun. Nakurakot lang rin naman, di ba? Oh, saan pa kayo? Kaya po tayo, alam nyo, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Una, marami kayong Pilipino, milyong-milyon ang nagsusuporta sa atin, bumoto sa atin. Sa atin ba, mahalaga ang pondo, mahalaga ang sweldo? Hindi po mahalaga yun. Ang pinakamahalaga po para sa inyong mga kinatawan sa Duterte Youth Party List, yung karangalan na ibinigay ng kapwa naming Pilipino. Pinagkatiwala nyo sa amin na kami ay maging boses ninyo sa Kongreso. Ang ating mga uupong congressman ngayon, puro batang congressman na pinag-aral ninyo bilang scholar ng bayan. 28 years old, galing University of the Philippines, isang military reservist. 26 years old, galing Philippine National Police Academy, PNPA. Kaklase ng mga tenyente sa police, Bureau of Fire, Bureau of Jail. Ibig sabihin, nakatutok sa public safety ninyo. 26 years old, galing Philippine Military Academy, kaklase ng mga tenyente ng Army, Air Force, Navy. Ibig sabihin, tutok sa pag-responde sa inyo kapag panahon ng bagyo at syempre kung magkaroon ng gera at sa disiplina ng kabataan Pilipino. Yan ang inyong mga scholar ng bayan. Pinag-aral ninyo sa UP, PMA at PNPA at handang maglingkod sa inyo ng lubos-lubusan bilang inyong mga congressman sa Duterte Youth Party List. Hindi katulad sa ibang party list, pinag-aral nyo na, gusto pang pabaksakin ng gobyerno, alam nyo naman yan, di ba? Gusto pang tumulong sa pagpatay sa ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Tayo po sa Duterte Youth Party List, nagpapasalamat sa ating mga kababayang Pilipino na nagtiwala sa atin. Kung meron kaming pinagkukuhanan ng lakas ng loob, kayo po yun. Aming mga kababayan na hindi binili ang boto, aming mga kababayang Pilipino, milyong-milyon na nagtitiwala po. Pinakamalaking boto mula sa ating mga OFWs sa iba't ibang bansa galing sa buong mundo, ang ibinoto po ay ang inyong Duterte Youth Party List. Ang pinakamalaking boto po ng ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno mula sa local absentee voting, ang binoto pong number 1, Duterte Youth Party List. Tayo po ay nagpapasalamat rin po sa ating mga kababayan sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Tayo po ay sinuportahan rin po at napakarami pa, milyong-milyong Pilipino. Kahit punuin mo ang Luneta Park, Rizal Park, halos 2 ganon para lang makita mo ang boto ng Duterte Youth Party List. Kailangan ba nating umupo? Oo. Bakit? Ibinoto tayo. Kaya nga hindi natin pinapansin yung mga trolls o mga anti-Duterte na magko-comment sa atin, wag, disqualify kayo. Bakit? Hindi naman kayo bumoto sa Duterte Youth. Yung ibinoto nyo naman, hindi naman nakaabot ng ganun kalaki ang mandato. Di ba? Tayo po ay nasa gobyerno, tayo po ay uupo sa Kongreso para po sa inyo. At anong plano ng inyong Duterte Youth Party List? Gawing 24 oras ang ating opisina sa Kongreso, kahit tayo lang ang ganon. 3 naman ang ating kongresista. Mag-allocate tayo ng staff para sa umaga at para sa gabi. Bakit? Mas maraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong sa gabi. May mga aksidente, merong mga nai-stroke, na-atake sa puso, merong mga nabibiktima ng mga kriminal. Sinong tatawagan nila? Sinong mag-aasikaso? Sinong boses nila sa gabi sa ating gobyerno? Tayo po, Duterte Youth Party List. Magtatrabaho po para po sa inyo. Anong mga gusto nyong panukalang batas? Kung ano pong irekomenda nyo sa atin, yun po ang gagawin nating panukalang batas. Yan po napakaganda para maging tunay na boses ninyo sa Kongreso. Gusto niyo may paimbestigahan? Yung inyong mayor, yung inyong gobernador, yung inyong kurakot na mga politiko dyan sa inyong lugar? Mga kurakot na taga iba't ibang ahensya ng gobyerno, sabihin nyo. Ibigay nyo yung detalye sa Duterte Youth, tayo mismo magkakaso kasama ninyo. Yung mga panukalang batas na gusto ninyo, kasama kayo. Ipapangalan natin sa inyo kasi kayo ang nakaisip nun, hindi kami. Tutulungan lang namin kayo bilang inyong boses at kinatawan sa Kongreso. Napakaganda po, di ba? Walang ibang gumagawa niyan. Tayo po sa Duterte Youth Party List
nakakuha ng 350,000 na boto noong 2019, nakakuha ng 650,000 na boto noong 2022, at ngayon pong taon na ito nakakuha ng 2.3 million na boto para po maging kinatawan ninyo sa Kongreso ang ating mga batang leader galing UP, PMA at PNPA. At sabi ko nga po, kung tayo po ay hindi pinapahirapan pa rin, tayo po, Chairman Ronald Cardema ng inyong Duterte Youth Party List, tayo po itatakbo na bilang pinakabatang senador sa 2028 sa ilalim po ng ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Bakit po? Kailangan nyo ng isang mahilig makipagdebate at makipag-away sa mga kalaban ng gobyerno. Kailangan nyo ng isa na pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte at ng ating susunod na Pangulo, Sara Duterte, na handang sumagot, makipagdebate at ipagtanggol sila. Kailangan nyo ng isa na kasama ng ating mga tropa ng gobyerno na lumalaban sa mga kriminal, drogista at teroristang NPA at nakikipag-away sa mga makakaliwang grupo. Ngayon pong panahon na ito, hindi na po pwede yung hiyaan sa gobyerno dahil walang hiya po yung karamihan. Kailangan nagsasalita, kailangan nakikipagdebate, kailangan nakikipag-away para ipagtanggol ang interes ng mamamayang Pilipino. Hindi tayo sasabihin dyan, tanda mo na, tayo po magiging pinakabatang kandidato pagka-senador sa 2028. At alam nyo po, ang ating advokasya, labanan ang korupsyon, tayo lang po nagbabalik ng death penalty para sa kanila, firing squad. Kailangan patayin lahat ng mga kriminal at mga mandarambong sa ating gobyerno sa pamamagitan ng death penalty. Kung taga-gobyerno ka, firing squad kasi walang hiya ka. 'Di ba? Sino lang ang nagsasalita ng mga ganyan? Tayo lang po. Chairman Ronald Cardema lang po ng inyong Duterte Youth Party List. Kailangan mo ng isang radikal na solusyon para sa mga problema ng lipunang ito. Hindi po pwedeng mahiya. Hindi po pwedeng makipagkaibigan na lang, chami-chami na lang, di ba? Kailangan po matapang, makipaglaban, magsalita, at syempre po, alam nyo na ipagtatanggol ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte, dahil tayo lang po ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom, wala nang iba. Ganun po ang ating paninindigan, hindi tayo bumabalingbing, tayo ay nakikipaglaban para po sa taong bayan, para sa mga tropa ng gobyerno, para sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang inyong Duterte Youth Party List at si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema po. Maraming salamat po sa ating mga kababayan. Kami po ay nabubuhayan ng pag-asa, ng lakas ng loob. Kami po ay tumatapang at naninindigan ng todo dahil po sa inyo, sa mga nagtitiwala po sa amin, sa mga sumusuporta po sa amin. At sa 2.3 million po na bumoto sa Duterte Youth Party List, pag tayo po ay tumakbong senador, kahit po yung iba nating kababayan Pilipino na makabayan, na patriotic, na sumusuporta sa Pangulong Duterte, yan po ay tutulong rin po sa pagboto sa atin bilang inyong pinakabatang senador sa 2028. So maraming salamat po at kami po ay naririto. Hindi pinanghihinaan ng loob dahil kayo po, aming mga kababayan, ay kailangan po ng mga kinatawan sa ating gobyerno na matapang na nagsasalita. Dahil kung hindi, tahimik na lang sa korupsyon, tahimik na lang sa kahirapan at kabulukan ng ating bansa kung hindi pa tayo ay magsasalita at magiging matapang po. At syempre po, wala na tayo ibang tinitingnan kung hindi 2028 kung saan gagawin po nating Pangulo ang ating strong woman leader, isang abogada, isang colonel sa AFP Reserve, at isang lumalaban sa NPA. Ito po, si ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Kasama rin po natin ang ating mga kasama sa Senado, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, Senador Marcoleta, Senador Robin Padilla, at ang ating pang mga kaalyado sa Senado. Muli po, maraming salamat po. Ito po si Chairman Ronald Cardema po ng inyong Duterte Youth Party List. Pinagmamalaki po na tayo po ay nanalo ng 2.3 million na boto nang hindi nagpapakatrapo, bumibili ng boto. At sa inyo pong tulong, mga tunay na makabayan na ating mga kababayan, tayo po ay magwawagi kasama po ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Maraming salamat po.